Ito nga bang si JV Mocon ay lilipat na dito sa lineup nitong si Coach L.A. Tenorio sa Magnolia? Base dun sa mga post list, no, merong mga nag-i-speculate na siya raw yung tinutukoy dyan na po pwedeng mapunta dito sa Magnolia. O sakasakali, very interesting na choice itong si JV Mocon. Although marami magtataka bakit ilalagay dyan si Mocon, gayong alam natin na meron namang mga ibang small forwards at mga guards itong lineup ni Coach L.A. Tenorio. Unless i-trade nila itong si Russell Escoto o kaya itong si Rom De La Rosa dahil gano'n ang posisyon ditong si JV Mocon. Pero din mga balita na baka pati si Enoch Valdez ay mapunta dito sa Magnolia. Ang pareho nabanggit na players ay nasa NLEX, so baka ito'y parang senyales na may balasahan na mangyayari sa Road Warriors at yan ang dahilan kung ba't si JV Mocon mapupunta sa kanila. Isa lamang yan dito sa sabihin natin kumakalat ng mga reports tungkol dito sa Magnolia Hotshots. Kung sakasakali na makuha nila si JV Mocon, welcome addition yan dito sa kanilang team dahil itong si Mocon, kilala naman yan maski nung nasa Rain or Shine pa na isa sa mga mahusay na mga scorers dito sa PBA. Kaya nga siya pwedeng-pwede na mag-contribute dito sa lineup ditong si Coach L.A. Tenorio at kung meron kang Mocon plus meron kang Javi Gomez de Leano, matindi-tindi yung wing position ng Magnolia. Kaya nga ngayon, asahan natin na itong si Coach L.A. Tenorio pupursigihin itong gagawing move na pag-acquire kay JV Mocon. Kung si Rom De La Rosa o si Russell Escoto kapalit, malamang payagan na ng Magnolia yung ganitong klaseng trade. Two-way player naman itong si JV Mocon. At parang Rom De La Rosa din yan na maaasahan mo. Kaya itong trade na yan, sigurado ako na kapag yan ay tinuloy ng NLEX, tatanggapin ng Magnolia dahil lalo na kung makikita nila kung gaano ka-beneficial sa kanila yung pagdagdag sa isang player katulad ni JV Mocon. Ang isa pang team ngayon na posibleng gumawa ng matinding sabihin natin pagbago dito sa kanilang lineup ay ang Meralco Bolts. Dahil ang Meralco ay isa dito sa mga teams na nakaabang talaga pagdating dito sa tinatawag na free agent market. Gusto nilang makakuha ng mga players na po pwedeng madagdag sa roster nila. Pero bukod dyan, dito sa mga trades, nakaabang din itong Meralco. May mga balita raw na interesado itong Meralco makuha. Itong si Felix Lemeti mula dito sa Ring or Shine. O di kaya naman daw itong si Cale Flores mula sa Titan Ultra. Maraming mga piyesa kinakailangan idagdag dito sa Meralco Bolts para maging mas matindi yung kanilang standing sa darating na Commissioner's Cup. Alam natin na kukuha ng big man na import yan para mapunan yung pagkukulang nila sa sentro. Pero kinakailangan pa ng additional scorers ditong Meralco Bolts. Kung sakasakali, wala naman tayo nakikitang problema dahil itong Meralco maraming mga trade assets yan. Ang isa pang good news dito sa Meralco, umattend na raw sa practice nila itong si Jason Brickman. So, ibig sabihin, matutuloy na talaga yung paglalaro niya para dito sa Meralco. Walang duda na malaki magiging contribution ni Brickman dito sa Bolts dahil si Brickman ay isa ng veterano sa international competition. Rookie man siya sa PBA, ang tagal na niya naglalaro sa abroad so hindi magiging problema yung pag-adjust niya dito sa sistema ng San Miguel maski na orada ng Meralco. Kaya nga sigurado ako magiging isa na talaga to dito sa aabangan ng mga fans ngayon. Dahil itong si Brickman, magandang katandem yan, ni Chris Newsom pati na ni CJ Cancino. At yan yung sabihin talaga natin na magiging tunay na magpapalakas dito sa roster nitong Meralco Bolts. Lalo na rin at alam natin na itong si Coach Luigi Trillo at Nenad Vucinic medyo matindi yung gagawin nilang preparasyon para dito sa darating pa na mga changes sa PBA Commissioner's Cup at asahan natin na meron pa mga panibagong players na idadagdag sa lineup nitong Meralco.